Alright, Filipino Reaction, nandito na naman tayo mga kaibigan, nandiyan ka na naman. Ito na mga kaibigan, ang update natin dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang pag-aresto sa kanya na inaabang-abangan ng sambayanan ay ito na ang pinaka-latest news. Arrest warrant kay Apollo Kibuloy na isilbi na. 3 sa accused sa sex abuse case, hawak na ng NBI, mga kaibigan. Magandang gabi, Alain. Ilan na ba sa mga kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy ang naaresto at tukoy na ba ang kinaroroonan ngayon ng religious leader? Yan na. Yun sa 5 akusado, 5 individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse. Ngayong hapon na ay 3 na ang nasa kamay ng mga otoridad na bilang dito ang National Bureau Investigation at Pier O11 sa Davao. Habang ayon naman sa NBI, hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Yun lemeng. Okay, ibig sabihin dito mga kaibigan, 3, okay? 3 sa accused, 3 katropa ni Pastor Apollo Kibuloy ay arestado na ng NBI. Bakit NBI? Ayun nga, sa NBI. Okay, mala baka sumuko ito. Or inaresto na ng NBI, okay? Arrest warrant kay Apollo Kibuloy, 3 sa accused sa sex abuse case, hawak na ng NBI. Kaya lang mga kaibigan, si Pastor Apollo Kibuloy ay nawawala. Isang himala. Continue lang. Naulit ko, reaction video lang tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Per years lang tayo mga kaibigan, ha? Per review, per reaction, per na per. Okay, pasok. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at Pier O11 ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court. Nakalagay sa warrant of arrest ang 6 na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader na si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Pauline Canada. Bakit puro Canada? Crescente Canada? Ano to? Apelido? Apollo C. Kibuloy. Ito, Pauline Canada. Aba, ibang klaseng apelido nito, Ingrid C. Canada. Baka sa Canada si Kibuloy nagtumatago. Kasi nga, puro Canada to. Nasa Davao, mga kaibigan, itong mga inaresto. Inaresto ay nasa Davao. Continue lang. At Sylvia Simanes. Itong hapon na huli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayo. Mga kaibigan, maliwanag dito na hindi nga sumuko. Okay, ibig sabihin na huli. Okay? Nahuli ayan, ulit natin, ha? Nahuli. Okay. Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayo. Sa Barangay Canada at Sylvia Simanes. Itong hapon na huli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayo. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanes ay kusang sumuko sa NBI office itong alas 4 ng hapon. Ayun mga kaibigan, maliwanag na sa NBI or hawak na ng NBI. Bakit hindi dumaan sa Police Davao? Okay? Bakit sa NBI? Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. Ayan so, mga kaibigan, ng ating mahal na NBI. We have arrested at least 3 accused. One is the Barangay Captain of Tamayo. And we have 2 ladies also arrested. Presente rin ang abogado ng 3 para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan. Akala ko ba naman ang rape, okay, rape abuse kasi yan Rape mga kaibigan ay walang piyansa yan. Kaya lang, yan ang pagkakalam ko, yan ang batas ng Pilipinas. Basta rape walang piyansa. Siguro, depende lang kung may lagay. Depende lang sa bigay, okay? Okay, ganun lang. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant. Blanco pa rin sila sa kinaroroonan nito at iba pang 3 akusado. Naku, alam ko na kung nasaan si Kibuloy, okay? Duda ko na sa Canada. Kasi alam niyo mga kaibigan, si Kibuloy ay maraming loyalist ito sa Canada, okay?
Bagay, Amerika naman yun, hindi Canada. Okay? Ang Amerika ay may kaso doon si Kibuloy. Kaya si Kibuloy ay possible na nasa Canada. Okay? Kasi nga, puro Canada yung apelido. Arrest warrant kay Kibuloy. 5 iba pang naisilbi na 3 sa mga akusado. Hawak na ng NBI. Okay, continue lang. Pinuntahanaan nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy kabilang na riyan sa King Groove, sa kanyang Prayer Mountain, sa Barangay Tamayong at sa Sabal Island. Pero wala nga. Okay, mga kaibigan, ang kapulisan ngayon, maliwanag dito na nakanganga pa rin. Dahil nga, si Pastor Apollo Kibuloy ay wala. Hindi mahagilap kung saan, kung ano na, ang nangyayari kay Pastor or saan nga tumago. Duda ko na sa Canada. Okay, continue lang. During the service of search warrant, negative si Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw sila na padugit bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Samantala, June, pinoproseso na ngayon ng abogado ng mga naaresto ang kanilang mga dokumento para makapagpiyansa. Mga kaibigan, na rape ang kaso. Okay? Case abuse. Rape abuse. Sex abuse. Piyansado. Okay? Ang pagkalam ko, wala eh. Kung makapagpiyansa sila at mayroong kautusan. Siyempre, depende siguro sa lawyer. Pag malakas ang kapit, malakas ang lagay, malaki ang bigay, siyempre, piyansa. Mula sa korte ay agad silang pakakawalan ng NBI. Batay kasi sa nakasulat sa warrant of arrest ay maaari silang magpiyansa ng 80,000 pesos. Ay, ibig sabihin, may kasunduan doon sa warrant of arrest na pwedeng magpiyansa. Okay, bahala sila. At Okay. 280 pesos naman ito kay Apollo Kibuloy dahil sa kasong sexual. Nako, ay maning-mani yan kay palimbawa ay maaresto si Pastor. Piyansa lang ng magkano yun? 100, bilyonaryong tao ito si Pastor eh. Ano lang yan sa kanya? Toothpick. Latak lang mga kaibigan. Kung sa kape, latak lang. Kapiranggot na latak lang yung 180,000 na piyansa. At child abuse. And muna aking balita mula rito sa Davao City, balik sa YouTube. Okay mga kaibigan, yan talaga nangyayari ngayon. Okay, balik tanaw tayo. Dito sa, ayan o. Okay, balik tanaw lang. Ngayon ko lang kung parood eh. Itong sinabi ni Ma'am alias Amanda na talaga namang si Pastor ay totally guilty nga ito kung pag ito ang binasihan. Ayan, pakinggan nyo. Kapatid, kasama ba ang aming apelido? Noong January 22... Ayan mga kaibigan kung bakit yung hindi pa nakakapanood kay Pastor. Ano ba talaga ang kaso ni Pastor? Ayan nagreklamo sa kanya. Sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Ayan, Kaya okay. nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City. Ito member ito ni Pastor, okay? Kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Ayan, mga kaibigan inimbitahan siya. Okay, invited ka Ningning, okay, alias Amanda. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JFC. Ay pangako, okay. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Wow. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Wow. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Wow. Pinangakuan kayo. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao compound. Pagkatapos? Pagtungtong ko ng 17 years old,
mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Naku. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Yeah, ito na mga kaibigan, ito na talagang pang-highlight or pang-pinalo natin ha, ito na. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na, kasi this oras na ng gabi. Naku, diskumpiyado ko siya sa mga madilim-madilim na yan. Okay, continue lang ha. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, i-sanctify mo ang sarili mo. Oo, ganun. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Ganun. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Nako, dumali. Ibig sabihin ay ganun ha. Okay, continue lang ha. Medyo na excited man ng mga kaibigan ha. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Naku. Maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Nako. Talaga naman. Kompleto Ricardo. Okay. Tapos? Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya. Kasi aamuyin daw niya. Naku. Ginawa ko naman. Pagkabigay. Nako'y komersyal mga kaibigan, okay? Nakakaliw ito, okay? Alright. Ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, Yan, inamoy na niya ha. Dito na tayo sa inamoy. Pampinali na ito mga kaibigan. Malapit-lapit na ha. papahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Nung naligo ka na, nagkuskus ka Hinihintay daw pa? ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Ay, ganun. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Ibig sabihin tulog si Kibuloy nung dumating ka. Okay. Nung una, pinaupo muna ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Ay nako, yun na mga kaibigan. Okay, puputulin ko na. Pag mga ganyang kasunod-sunod na mga gagawin, alam na. Pagkatapos ako nagkukwento minasahe na. Pagkatapos ng masahe, pinatay ang ilaw. At pagpatay ng ilaw, ay alam na. Alam na mga kaibigan, dahil napanood na ito ng mga iba nating kababayan, nireaksyon ko lang. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan ha. Update dito sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy na 3 nga. Okay, 3 sa accused case ay sumuko na or nabihag na or na ano na. Okay, nasa NBI na. Pero si Pastor nanatiling himala, nawawala. Okay, makiat sa langit. Hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.